Oh, kwento tayo, guys. Madali ba ang buhay dito sa Canada? Ngayon, mga guys, andito ako. Nagrenta ako ng isang room dito sa Canada. Yung renta ko ng isang room, it's $750, Canadian dollars. Magkano na yan sa Pilipinas? Nasa 30,000 yata yan. Compute ko mga, i-compute ko yan mga kabisdak. 750, oh, nasa 30, make it 30. Ang presyo ng condominium sa Pilipinas, iba. Ang presyo ng condominium sa Pilipinas nasa like kung fully furnished yata mga 30 to 60 yata. Yung hindi fully furnished is medyo under 30k. Kaya ang cost of living dito sa Canada ang mahal mga choy. Ang mahal kasi yung rentahan ko 750. Kung convert mo to piso, condominium na yan. Pero dito sa Canada, room lang yan. Diba? Buti na lang ako may nakita kong 700 na room. Diba? Libre na yan lahat. Libre na yan. Electricity, lahat, tubig, wifi. Meron kaming wifi. Libre na yan. Kasi minsan dito mga kachoy, may mga ano, rentahan na ikaw pang nababayad ng mga utilities at saka wifi. Pero buti naman yung nirentahan ko dito is may-ari is Filipino. Kaya mga choy, maganda na dito sa Canada when it comes to like sapatos, damit, kasi madali lang yung mabili. Halos same price lang siya into piso kung yung makabili ka sa Pinas, same price lang. Like for example, yung mga Nike na shoes, like dito $100. Kung sa Pinas yan, 4,000 yan. Same lang yan siya ang price. Dito, madali kang makabili ng ganyan ng mga bagay like mga cellphones, ano pa. Kahit ano, madali kang makabili. Pero yung mga cost of living niya, like bahay, ito, long room ko, mahal siya. Yung mga like gusto mong bumili ng mga karne, ganyan dito, mahal. Tapos yung mga vegetables nila, pili-pili lang. If gusto mo mahilig ka sa malunggay, ano pa ano pa yung mga tropical na mga vegetables, 'di ba? Naka-frozen. Sa Pilipinas healthy. Pero kung marunong ka talaga mag-budget dito sa Canada, maka-save ka talaga kung marunong ka mag-budget. Pero kung maluho ka, mahilig ka sa bumili dito, bumili diyan, ganyan, wala wala kang masisave. Magkautang ka talaga. Dito pagdating ko, yung alam mo, binigyan ka ng bank, 'di ba? Yung panglagay ng sahod, binigyan ka ng credit card. Yung credit card lang lumalapit sa iyo, hindi kagaya sa Pilipinas na dami silang requirements, ganyan, dami silang requirements. Dami silang requirements para makakuha ka lang, 'di ba? Pero minsan nadi-deny ka, 'di ba? Hindi lahat na, 'di ba? Kung meron kang may credit card history ka, pwede kang madali kang makuha sa Pilipinas. Pero kung wala, mahirap, 'di ba? Dito, yung mga like mapasa cost of living mahal niya. Like magkano ba yung plite ko sa bus kasi nagko-commute lang ako dito. Wala akong sasakyan. Yung pamasahe niya, it's like uh 2 yata $2.70, almost $3. Pero within 2 hours, isang plitihan lang yan within 2 hours. Hindi kagaya sa Pilipinas kung sasakay ka, baba ka sakay, ibang-ibang pamasahe dito within 2 hours. Kahit ilang bus sasakyan mo, free lang yan. There is isang bayad lang yan within 2 hours. Kaya ganito ka maganda sa Canada, may advantage naman siya. 'Di ba? Kung gusto niyo dito manirahan, kung mag-apply, sana mahirap pa makapasok, 'di ba? Pero sana 'yun, pagtiyagaan lang natin, 'di ba? Kasi wala sa Pilipinas mahirap din naman, 'di ba? Mura yun dun sa Pilipinas yung mga rentahan niya, like maka-rent ka ng mga apartment like 10,000, 12,000, 'di ba? Mura na 'yan, 'di ba? Like mga normal lang hindi apartment like mga 6,000, 7,000, 'di ba? Mura na 'yan pero yung sahod kulang, 'di ba? Hindi kasya. Sa Canada naman, pwede kang makasave talaga. Kahit ako mag-isa dito, 'di ba? Instead na kumain ako ng 3 araw, mag-diet na lang ako, 'di ba? At least makasave. Kasi yung pagkain namin dito sa work is libre lang. Kung may work ako, libre lang yung food, kahit anong food, 'di ba? Tapos yun, ang pinakamahirap lang is as commuter, like magwi-winter.
especially ngayon, 'di ba? Month of January, February, nagto-2 digits yung ano, yung temperature niya. Mahirap, pero okay lang kakayanin, 'di ba? Kaya yun mga choy, yung cost of living dito sa Canada, mahal talaga kapag ano, yung mga room, bahay, ganyan, mahal talaga. Kaya pag-isipan nyo if gusto niyo pumunta dito. Kaya sa bago dyan sa channel ko, huwag kalimutan mo subscribe at like sa aking mga video. At kung may tanong kayo, pwede kayo mag-comment down. Salamat. Bistak sa Canada. Thank you.